Saganang mamamayan. Diskusyon ng taong bayan. Serbisyo para sa publiko. Usapang pamayanan. Saganang mamamayan. Programa para sa mamamayang Pilipino. Masayang umaga po sa inyong lahat. Sumasa inyo po ang ating espesyal na pagkatanghal sa palatuntunang Saganang Mamamayan. Masayang umaga, Nelson. Masayang umaga, Jen. Masayang umaga, mga giliw naming taga-subaybay. Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Gaya po nang nabanggit ni Jen, special episode po tayo sa Saganang Mamamayan. Makinig po kayo mabuti, manood po kayo mabuti dahil sa episode na ito ay hindi lang po informative, hindi lang maraming impormasyon, Opo. kundi pati yung safety ng ating buhay ay mapapag-uusapan po natin ngayon. Ayan. Saka siyempre yung mga nakalipas na araw, kamusta ba ang aspeto ng pagninegosyo, Sa negosyo din, no? industriya ng ating bansa? Ayun nga. Ang atin pong kasama ngayon, ang chairman po ng Federation of Philippine Industries, kaibigan natin, suki ho ng palatuntunat ng himpilang ito, si Ginoong Jess Aranza. Mang Jess, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga Sir Jen at Son. Magandang umaga sa tigapanood at tigapakinig. Radio TV ito, di ba? Opo. Pati sa social media, Facebook Live, meron naman tayo. No? Una po, Mang Jess, kamusta muna kayo? Mabuti naman at buhay pa. Yan ang importante. Ganon ang sagot ko palagi. Buhay pa eh. Okay na. Opo, talaga okay. Ano po bang sikreto ng masiglang buhay sa edad na... Ako 77 at ako'y... 77 na ho ba kayo, Mang Jess? Walang biro. Hindi, 77. Mag-78 ako next year. Opo, So, cancer survivor ako, lymphoma. Ayun ang kinamatay ni yung isang Reporter ng Channel- reporter ng Channel 7. Di ba? Si Cesar. Si Cesar Apolinario. Apolinario. Opo. At ako ay nagkaroon na rin ng yung angioplasty. Basta ang punto rito is you be happy with what you are doing. Tama. Meron kang goal, meron kang advocacy Opo. na ginagawa mo para maging busy ka palagi. May purpose. May purpose ka sa buhay. Ibig sabihin, may kabuluhan ka sa buhay, sa Totoo naman mundo. yan. Oo. Okay na yun. Masaya ka na doon, Nelson. Jen. Hindi ka na... At saka yung buong may kapal naman, nakikita ka, mukhang... Mabuti-buti, sabi nga nung mga tiga-custom, alam mo, Mang Jess, kaya hindi ka kinukuha pa kasi may mission ka pa. Sabi ko, okay ng mission, huwag lang komisyon. Speaking of po ng custom, ano ba naging sa pagtaya niyo sa buong taon sa buong taon sa Medyo malungkot lang performance ng ako. custom? Medyo malungkot ako sa custom sapagkat nagtataka ako sapagkat kung sino ang custom commissioner, kalimitan, iniimbita kami for a dialogue because kami ang pinakaunang ang advocacy is to fight smuggling. Kayo as FPI. O as FPI, Federation of Philippine Industries. Kasi Opo. lahat kami manufacturer. So, kami ang unang tinatamaan. Pag po. nag-smuggle ka ng finished products, kami ang unang tatamaan kasi manufacturing kami. Okay. Pero ito naman, uulitin ko, baka ito sa Impapawid, baka umoke. Matagal na akong sumulat, 2 beses, 3 beses. Hindi man lang kami pinaunlakan ng audience ng ating commissioner. Ganun po. Yun ang pinagtataka ko kung bakit. Sana, may rason siya. Kami ba'y mga sanggano? Kami ba'y mga mandurugas? Hindi naman kami ganun Opo. Pero performance-wise ng custom at saka ng ating customs commissioner. Ito ang sabihin ko. Opo. Ayon sa pagtataya, wala kaming bago, pero ang sa pagtataya natin, pinaaral namin yan sa University of Asia and the Pacific. Opo. Ang nawawala sa atin, at saka kinonfirm ko rin yan. Opo. Ang nawawala sa atin is 250 billion pesos a year sa taxes. Ngayon, kung ang 250 billion pesos ay nagre-represent sa buwis, Okay sa po. VAT, Opo. ano ang principal amount? Saan kinuha ito Yung 200? para makakuha ka ng 250? Ayon sa pagtataya, galing yan sa 2.18 trillion pesos. Okay. Yan. So, Napakalaki pala. yan ang share na nawala sa lating local na manufacturers at napunta sa mga mandurugas na exporter papuntang bansang Pilipinas. Isipin mo yung share na yon kung napunta
Sa local, ano? Di ang production ng local lalaki. At ang tax naman, yung 250, may pupunta sa gobyerno. Oho. O yan ang sinasabi kong dapat. Yan ang advocacy ng Federation of Philippine Industry. Pero ang doon sa punto na, kung yung point na yun, pwede bang tapatan yun ng produktong lokal? O baka Oo naman. baka kasi sinasabi nila, hindi, kung sa local product lang, baka kulang eh. Hindi. Oh, Okay na ako kung kulang. okay. Wala kaming against sa importation. Opo. Kaya lang, pag nag-import ka, unang-una dapat tugma ka sa kalidad. The standard na sinet ng Standard. ating bansa. At pangalawa, nagbabayad ka ng karampatang buwis. Okay. Para ang matapatan nyo yung presyo. Correct. Kasi Kasi ang kung- problema. Tama. Problema is, Kung standard. ang taong kababayan natin, ang sad to say, price-driven itong mga kababayan natin. Kung saan ang mura Kung doon. saan ang mura. Wala siyang pakialam kung ano ang standard niyan. Wala. O kaya nga pala, tingnan mo, naglindol. Ilang intensity. Ilan ang nawasak na Totoo. building. Oo. Yan ba in-inspection ng mga bakal ng Department of Department of Transportation and Communication? O hindi, yung Public Works. Opo, DPWH. Dapat may padanilang tao doon. Hindi yung ano yan? Retrieval and Rescue operations, Rescue. opo. Dapat tingnan din nyo, kayong mga nasa public works, kayong nakakaintindi, Opo. tingnan nyo mga bakal. Sigun sa standard ba yan? Opo. Sapagkat ang bawat bakal may logo yan kung sinong kumpanya. Kung imported man yan, kailangan may logo din mula sa country of origin na ina-apply mo muna sa DTI. O may nakita ba sila? Opo. Mayroon bang nag-report noon? Mayroon bang nag-report na tinest ba yung mga block ng semento at bato? Tinesting ba kung ano ang kalidad nito? Dapat yun ang pagkakataon ngayon. Upang sa ganun, ayaw naman natin mangwasak ng bahay para ma-check lang. Ngayon, ito ang pagkakataon. Kaya hinihiling ko na if you are doing your job, mayroon kayong bawat munisipyo, mayroon tayong building official. Opo. Hindi lang building yan, kasama ang electrical wiring, Kompleto kasama po ang yan. sewage system, lahat yan. Bakit hindi mag-study? Bakit walang announcement na ganun? Pero pasado ba sa inyo ang performance ng customs sa taong 2019? Hindi ko talaga masagot. Hindi hanggang ngayon totoo. Kasi wala akong nakitang spectacular na, ito ang nakoleksyon ngayon. Wala akong nakitang gano'n. Oo, walang ganun. Wala akong nakita. Maging ang Pangulong Duterte, hindi rin nakapasa kasi hindi rin hula ata na-meet yung target eh. Oo nga. Oo. Hindi lang, at saka isipin mo tumaas ang mga presyo. Opo. Dapat na-hit mo ang target. Ayun na Kasi nga, hindi sana. lang sa volume ang value, ang mo is a value eh. Tama po, Okay. yung halaga. Mang Jess, balikan natin yung standard na sinasabi nyo. For example, doon lang sa bakal, di ba? Sabi nyo, hanapan ng logo. Okay. Kapag ka wala bang, nakita, walang logo tong bakal na to. Ano Saan ibig sabihin? nakikita yung logo, Ano Mang ibig Jess? sabihin nun? Hindi, ganito yan. Bawat metro ng bakal, kabilya, yung Kabilya, reinforcing bar ang tawag niya. Bawat metro, may logo yan. Okay. Bawat kumpanya, binibigyan ng DTI kung anong logo mo. Okay. So, alam ka agad ba? kung anong kumpanya ito. Kung ini-import naman, mag-apply ka sa DTI. Ayun. Okay. Para bibigyan ka rin, i-check, pupunta ng DTI yung source. Apo. At checkin ang mga ability mo, makina mo lahat. At bibigyan ka rin ng PS mark at saka logo. Philippine Standard PS. Opo. Pagka Product wala standard. kang logo, ibig sabihin, puslit ka. Ayun. Smuggled. Parang tao, pag wala kang birth certificate, na lumabas ka lang sa Putok sa buho. kawayan, putok sa buho ka lang. Pero hindi Oo. ho ba, pwedeng pekein yung logo? Baka naman ginaya lang nila. Hindi pwede kasi kasama yan sa Hulmahan natin. sa hulmahan ng bakal. Hindi mo pwedeng pipigayin yun. So, hindi pwedeng i-imprint? Hindi. Ganun ba? Kasama sa kuwan ng bakal. Kaya Ayun. isang metro, pagitan, sapagkat pag nag-crash, makikita mo agad. Kita pa rin. Di ba? Yun ang purpose ng logo. Yun ang purpose ng logo. Na ibig sabihin, dumaan ka sa kalidad, sa pagsusuri ng kalidad. Yun. Lahat ng produkto, yung iba naman, dikit. Halimbawa, Christmas lights. Pag in-import mo, i-examine ng Bureau of Standards, tapos lalagyan kayo ng ICC, ICC Import Commodity Clearance marking. Yun. Ang dati yan, nung pumapasok pa lang ako, ang ICC clearance, Opo. ang nagdidikit yung may-ari. Nag-imprint na sarili. Oh. Ay, totoo yan. Kaya nung na-raid namin, nung buhay pa si Bebot Villar, Opo. na-raid namin yung isang mga bumbilya,
aba nagkalat ang mga dinidikit. Nagkalat. Tama, Mga sticker. ano? Oo. Ngayon, binago na. Oo. Kailangan manggagaling sa DTI. Ayun. Yun. Well, kasi special program naman natin ito, Mang Jess, ano ha? Sige. Sa kabuuan po ng 2019, ano ho bang, paano nyo i-assess ang ekonomiya, ang pagnenegosyo sa ating bansa? Well, except for marami tayong calamities, mga disaster. Naku, napakarami. Opo. Oo. Pati yung dati pa nating nangyari sa ano ba Opo. yung Maguindanao ba yun? Opo, Maguindanao Massacre ho ba Ay, yun? hindi, yung Marawi. isa, yung isa. Marawi. Ayan, opo. Pati yung sa Marawi, hanggang ngayon, Hindi hindi pa pa talaga nakakabangon. nalulutas yung mga construction doon lahat. No? Opo, pati nga po yung Yolanda, naalala ko hanggang ngayon. Yung mga yun, talagang nagpapahirap because maraming infrastructure ang nawala, Opo. mga tulay, na kailangan sa komersyo. Lamang, mayroon ding advantage siya na ibigay yan. Hindi ko sabihin advantage, but yun ang tinatawag na unintended result. Okay. Siyempre, lalaki ang demand mo ng Yes. construction Opo. material. Sapagkat i-repair mo yan, magtatayo ka ng mga panibago. Opo. Iyon ngayon ang makakapag-galaw. Kaya nga, tama ang ginawa ng ating Pangulong Duterte na build, build, and build. Ayan, opo. Ang problema lang sa build, build, and build, nung rinireview nga ngayon, Opo. is nagkulang tayo ng labor force, mga skilled labor. Nasa abroad na ho. Ang misis ko nagpapagawa-gawa ng ganyan, pero hirap kami makakuha ng mason na magaling. Hirap kami makakuha ng karpentero na magaling. O ang karpentero na kukuha namin, baluktot yung mga wala sa level. Wala sa level. At saka maraming putol. Di sayang, no, wastage. So, by and large, okay naman ang ekonomiya natin. Okay naman. Dahil Yung bang sa... binabanggit nyo na build, nakatulong sa local manufacturer? Nakatulong din. Oo. Nakatulong talaga din. Nakatulong yan. Kanya lang, ang local manufacturers natin, nagkukulang pa rin. Halimbawa, sa semento, kulang tayo sa local. Ah, Kaya kailangan mag-angkat so siya. malaki ang demand. Malaki ang demand. Kulang pa rin ang Oo. production. Kasi nga, natatakot din ang local natin na mag-expand dahil sa hindi nga na hihinto yung illegal na pagpasok Yun. ng mga walang tax, walang buwis na it is unfair competition na kinukompetensya ka nang hindi nagbabayad ng buwis at substandard pa. Kasi kung lalaki ang production, tapos bigla naman bumuhos ng smuggled, Yun hindi di mo patay naman maibenta. kami. Ayun. Ayun. Oo nga. Kaya nga, minsan kasi nagkausap kami ni Commissioner Balisacan Okay. ng Competition Commission, Philippine Commission. Tinanong niya sa akin, Jess, anong tingin mo? Ba't hindi umasenso yung mga factory natin? Lahat? Opo. Gustong malaman ka ako. Sabi ko, paano kami asenso? Kung dito lang ka sa local, talaga, Nelson, hindi ka naman talaga, ang bansa hindi kikita. Okay. Kasi ang pinagkukunan mo lang, yung galing dun sa pera, yan, no? Pero kung may investors na pumasok, siyempre, okay na yon. Okay. May lalo ang investor, kung foreign investment, may mali pa sa atin. Minsan, ang foreign investment, dito lang pupunta at utang din sa bangko. Eh di pareho lang. Wala ka talagang dinalang pera ang papasok. Opo. Ang foreign investment na totoo, yung pagpasok mo, dala mo ang pera. Dalang dolyar. Ito, 1 billion US. Yan. Dalhin mo. Dala ko. Ipasok sa bangko. Yun ang talagang foreign investment. Kasi kung makikipagkompetensya ka lang sa akin sa pag-utang, lalo ako mahirapan. So, Uutang sa ang Bangko ng nangyaring Pilipinas, ganyan, so ang resulta dyan, sabi ko, bago kami maka-export, ang isang bansa, Nelson, Jen, Opo. bago ka makikompete sa world market, ngayon ang talagang source ng pera. Okay. Kasi kukunin mo ang pera ng ibang bansa pasok eh. Correct. Ang nangyayari is, kailangan dadaan ka ng lalaki sa, may maganda kang base market. Parang ganito yan eh. Sample natin. Ang isang kandidato, malakas ang loob na tumakbo kung mayroon siyang tinatawag na tawag nito na Baluarte. Baluarte, tama. Yan ang kung sa commerce, yan ang local market mo. May baluarte ka. Okay. Kaya makakapag-compete ka ng maganda. Para Kaya ang kahit ano problema- man ang mangyari, Oh, meron kang backdrop o mayroon kang crutches na masasandalan. Dito wala eh. Sapagkat okay lang kung magkompetensyahan tayong na parehas. Pero pag unfair competition, talo kami palagi. Ay, siyempre. Tama. Yun ang sinabi ko sa kanya. Pero ang mga local manufacturer ba ay, hindi ba meron din kayong ini-import na materyales? Bago nyo sagutin yan, Mang Jess, saglit lang. Sinasenyasan tayo bago nyo sagutin yan. Importante at interesante po yan, ha?
Espesyal po ang ating pagkatanghal ngayon. Wala muna tayong box popular, no ha? Pero siyempre ho, makakapakinig kayo ng kapakipakinabang na episode ng ating palatuntunan. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan sa ating espesyal na pagkatanghal sa palatuntunan ito. At panauhin natin ang chairman po ng Federation of Philippine Industries, si Ginoong Jess Aranza. Nelson, meron ka na iwanang tanong? Yung importation. Opo. Ang local manufacturer. Siyempre, may ini-import din. Oo. Ito ang local manufacturers, ang ini-import raw materials. Romat. Okay. Hilaw na sangkap. Yun ang pagtapos may processing, mayroong value added, at mayroong labor component na Pilipino. Okay. Pero pag in-import mo, ang kinikita lang, lalo kung hindi nagbayad ng buwis, walang buwis na naibayad sa gobyerno. Pagkatapos, ang kinita lang nung importer. Opo. Pero ang kumita, ang ibang bansa at ang labor ng ibang bansang pinanggalingan ng produkto. Ang kinukumpara nyo doon sa importer ng finished product na. Yun. Halimbawa sa inyo, gumagawa kayo ng bakal, pero ini-import nyo yung Ang billets. sangkap. Yung sangkap, yung billets. Tas dito gagawin. Di sila naman ipapasok na agad. Yung sa kanila, buo na. Buo na. Konti lang ang kita ng importer. Ang labor na pinayaman mo ibang Yung sa bansa. ibang bansa. Ayun. Ang kumpanyang nag-invest ibang bansa. Tapos kung hindi pa nagbayad ng Ninakaw mo tax, pa ang buwis. at Double whammy. nawalan pa ng kita yung local Wala na. manufacturer dahil mas mababa mga yung presyo nila. At saka kung kinain mo ang share ko sa merkado, ang cost ko, yung fixed cost, tataas. Kasi ang sasalo nun, mas maliit na quantity. Yung per unit tataas. Kami po ni Nelson Mangyes nakakadalo ng mga pagtitipon ng FPI. Mga unang pagtitipon namin, masasaya po lagi ang mukha ng mga miyembro ng FPI. Pero ngayon, pasensya na po kayo. Daman namin na medyo napakabigat po ng nakapasa sa balikat ninyo. Masaya pa rin, kaya nga pinapasaya ko, nagsisilindro ako. Oo nga Kung po. di ako magsilindro, kawawa na yan. Wala nang... May harmon. Buti na talented kayo. Pero nasa punto na talagang ang laging may daing talaga. Yeah, totoo yan. Dumadaing talaga mga Kasi miyembro nga, ninyo. Opo. ang issue ng smuggling, hindi talaga natututukan. Naku po, ganun ho ba? Oo. Ito, tingnan mo ha. Parang binata Pinalabas pa ko ata ito. kayo. Kalaban nyo na smuggling. Ako na, 40 years na ako Ayun dyan na sa nga laban. po. Ang nangyari, halimbawa, sigarilyo. Ang sabi ko, bago mo taasan ng buwis, ayusin mo munang walang leak. Okay. Kasi, pag may leak, halimbawa swimming pool, Nelson, halimbawa puno mo ng tubig, Okay. pag may mga butas dyan, May tagas. you need so much water to fill it. Okay, siyempre po. Pero kung tinakpan mo muna yung mga butas, less water lang ang gagamitin mo. Ganon din yan. Tingnan mo. Sabi ko, pagka tinatastan mo ang presyo ng tax ng sigarilyo, etc., it will bring in smuggled goods. Sa local lang may nagmanufacture maliit na manufacturing, nahuhuli. So nung nakaraang manufacturing summit na sponsored by DTI, ay yung pala si Mon Lopez, Opo, magaling yan. Secretary Mon, Talagang nag-react sa amin yan. Okay ako dyan. Okay rin kami sa kanya. Ngayon, ang issue dyan is, pinalabas ko yung marka ng mga sigarilyo, pakete, na nahuli natin sa Pilipinas mismo, mostly in Northern and Central Luzon. Naku. 10 ata yun na pinakita ko. Ito ho ang mga marka na walang seal ng BIR. Hindi nakaregister sa BIR. Nahuli kasi may composite group tayo ngayon Opo. na may MBI, may finance, nagko-cooperate lahat. Yun. Ngayon, isipin mo, kung nasilyo mo yun, hindi ito makakapasok. Okay. So, yung objeto natin na maka-increase ang tax o kaya makabawas sa naninigarilyo, hindi talaga matutuwa sapagkat nagsisip siya na doon sa mura na walang bayad sa tax at sigarilyo pa rin sila ng sigarilyo. Opo. Kaya yun ang sinasabi ko na kung if you don't plug the loopholes,
Opo. Pareho lang. You need so much. You waste so much money in form of tax and so on. Yun lang ang yan kaya malungkot kami lahat. Ayun. So kung mababawasan pala ang smuggling sa Pilipinas, babalik na ang ngiti ng mga miyembro ng FPI, hindi na puro ngiwi. Hindi lang ito. Baka pagpasok mo pa lang yun, tatalunan, sasayaw na yung mga yun. Ganun pala. Hindi, kasi kami, hirap na kami. It is not supposed to be our job. Our job is to see to it we produce, but tumaas ang skill natin, ganda, ganun, economy. Nauubos pang oras namin sa paghuhuli. Isang halimbawa, Mang Jess at Nelson, yung textile. Ngayon po ako hinayang na hinayang sa textile. Yung dati sa Taytay, Tayo ang unang-una sa textiles dito sa Asia. Sa Asia. ang Pilipinas po. Ito, sample ko na lang ha. Opo. Sino ba ang nagko-compete sa atin? Nakakita ka na ba na ang yarn, Opo. yung parang sinulid, Opo. mas mahal pa ang presyo kaysa doon sa finished products sa mga ini-import. Ibig sabihin, mandaraya yan. Kasi kung ikaw, Ganun ba? pagtabas-tabas mo lang, may gusto ka na. Di ba? Siyempre po, oo. Iyan ang mga issue. So, kung ihambing natin mayroon tayo dating 1.5 million na spindle. Yung spindle, Opo. yun ang paggawa ng Ng tela. raw materials para sa tela. No? Okay. Ngayon, 300,000 na lang. Sa bawat spindle, nakaka-employ ng 35 people on a 24-hour Marami pala, no? 30 po. wala na. Goodbye na tayo sa textile. Kaya, yung nakikilala mo, si Mr. Mr. Lunago. Lunago, talaga naman, Kaya nga, Lagi ng go, Dati, makapal-kapal yan kung mag-abot Ngayon, manipis na lang. Hindi lang naman mag-Jess. Natatandaan ko, nung bata tayo, halos lahat ng tahanan, walang TV, pero may makinang makina. pantahi. Totoo yun. Yun nga, Mang Jess, kasi bata Wala pa na. kami ni Jen Opo. noon. Bakit ba noong araw, lahat na lang ng bahay ay may pantahi? Ano bang May makina. ano bang dahilan? Mas mura na ngayon bumili sa ukay-ukay. Pero noon, nung araw, kasi bakit may pantahi? Wala pa tayong mga ukay-ukay Aha. So, Repair. bumibili sila. Tayo na tumatahi. Oo, sila na ang nagtatahi. oo. At saka yun naman ang pinakamadaling hanap buhay. Tsaka natatandaan ko din doon, pagka magpapagawa ka, gusto mo ng bagong damit, pupunta ka sa sastre, di ba? Oo. Susukatan ka, ano bang Iba na gusto ngayon. mo? Ngayon wala nang sastre, no? Halos Ako, ganun pa rin. Kasi alangan ang katawan ko. Hindi. Hindi. Pagka ginuha ko ang pantalon, masyado mahaba sa akin. Mahaba, Ako guputol. tama ang baywang ko. Pagka kinuha ko ng polo, yung neck ko, hindi magsara. Kaya pasadya lagi, Kaya no? kasi pasadya ho talaga. Pero alam mo, Mang Jess, Jen, nung nagpunta ako one time dyan sa Bangkok, actually isang beses pa lang, kaya one time, meron dyan isang malaking building na may mga tela, susukatan ka at tatahian ka nila. Totoo yun. So nakikita ko na wala nang ganito sa Pilipinas, di ba? Mayroon Mang pa Jess? rin. Alam mo, tingnan mo yung mga hotel. Kasi ang mananahi sa atin, yung mga sa... Mga master cutter. Magagaling talaga. Ang mananahi ko, yung cutter ko, yung tatay, cutter ko, nagkasakit na, anak na ngayon, hanggang ngayon, 35 years na nagtatahi sa akin. Magaling talaga si Mang David, no? Oo, si Ronnie David. Oo. Pero hindi na ako affordable yan ng mga pangkaraniwan. karaniwan. Dahil sa pagpasok nga ng mga Hindi, basta sabihin ready-made. mo ang pangalan ko Opo. Ngayon, ito ang pinakamalaking issue. Apo. Yung ukay-ukay, Okay. ayon sa batas, hiwalay na batas bawal ang pag-import ng ukay-ukay at pagbenta. Yung mga used clothes. Pero buong Pilipinas, Meron. nagbebenta. Yun nga po. Nakikita ng lahat. Pero walang humuhuli. Bakit? Yan ang classic example of a law enacted by Congress. And yet, it is not being implemented because you can see all over na mga ukay-ukay. Dati sa Baguio lang ako nakakita. Ngayon, buong Pilipinas. Nag-umpisa yan sa, dati maliit pa ako, relief goods. Yes. Pantulong yan, eh. Kunyari. Bulto-bulto. Opo. Hanggang sa nauwi na sa Binebenta Ang na. style pa ngayon ng ukay-ukay, may ukay-ukay na mayroong pang bagong inahalo. Hinahaluan ng brand new. Kaya nga
nga bawal dapat yan. Oho. Eh, maski na donasyon, dapat bawal din. O, donasyon pwede. Opo. Pero, pag wag- ibenta mo, dapat pag may nakita ka nagbebenta, hulihin mo na because that is provided for by law. You can burn them, hindi mo na kailangan pumunta sa court. Yan ang batas. Hanggat kasama mo ang mga opisyalis ng gobyerno, yun. At saka pag ang government official inalaw yan, katulad sa Baguio, opo. ha? Ang penalty, alam mo kung anong penalty sa local officials? Okay, ano po? Perpetual disqualification from holding public office. Oho. Baka naman voluntary yan, Mang Jess. Ha? Baka voluntary ang implementation ng batas na yan, hindi kaya? Ayun na nga siguro, kaya nahihilo na ako dyan. Mang Jess, ang Yes. Pangulong Duterte ay 2020 na, malapit na, at Opo. hanggang 2022 lang siya. Tama, di ba? 22, tama. So, mga 2 years na lang. May, kung siya kasi kapag ka sinabi niya ay ginagawa talaga eh. Meron bang pag-asa na, halimbawa, maisipan ng Pangulo na, o nga, mukhang tama itong direksyon na dapat na tunguhin sa smuggling dapat. Ito ang pagtuunan natin. Dahil malaki ang Nawawala. nawawala at malaki ang advantage sa mga Pilipino. Jen, Opo. may ginawa na ako, dinabas ko sa column ko, 6 series, Aha. Antidote to Smuggling. Okay. Pinadala ko rin sa Malacanang. Mm-mm. Sumulat na rin ako at walang Diyos, hindi pa naman kami namimit tungkol dyan. Kaya sabi ko, kung magagawa lang yung sinadjust ko, mahirapan ng smuggler. I-announce ko na ito. Opo. Sal, nakasulat ko na yan. Opo, naiprenta na Pag naman. ikaw ay pumasok ng goods, may declared value ka. Tama. Opo. Para maka-technical smuggling ka, Ibababa either mo. mag-misclassification ka, o kaya yung declared Undervalue. value, undervalue. Undervalue, Okay. Iyang mismo dapat ipapasa sa BIR. Okay. Itatabi ng BIR, Company A, Company B, Company C. Pagdating ng income tax return, Opo. magsusubmit ka. Opo. Magkano ang benta mo at ano ang cost ng material mo. Okay. Para hindi ka mataksang napakalaki, pag nag-report ka, itataas mo yung cost ng material mo. Siyempre po. So may iba na kisa dun sa declared value na may hawak ang BIR. Yes. Yari ka na kagad. Oho. Ngayon, kung ibababa mo naman, hindi mo gagalawin, malaki ang tax sa babayaran mo. So, So, bawi. yari ka pa rin. Kaya ang sinasabi ko, yan ang tinatawag ko ng smuggler, gagawin nating bibingka. May apoy sa ibabaw, may apoy sa ilalim. Lutong-luto ho yun. Oo. At saka madali na kong gawin yan dahil computerized na eh. Yun na nga eh. Oo. Ba't hindi nagagawa? Noong ko pa yan sinasuggest sa mga custom officials. Opo. Well, kasi pag ginawa yan, walang lulusot, Nelson. Walang lulusot, maniwala. Oo. Pero kapag ka nagaganon, ang makikinabang, local manufacturers po Tama. natin. Oo. Di ba? Kaya nga sabi ko, hindi ko naman pinangungunahan. Decided ang ating Pangulo, no? Oo. Pero, iniimbita namin siya minsan sa mga induction namin. Hindi naman kami napaunlakan kasi ngayon, itong susunod sa Marso, pupunta kami sa Malacanang. Doon kami magpapa-induct. At Ayun. kakausapin ko. Total, nagkasama naman kaming dalawa. Kung natatandaan mo, kaming dalawa nag-identify kay Davidson Bangayan alias Bangayan, David Tan, na number 1 smuggler ng rice. Mayor pa lang siya noon. So, ibig sabihin, hindi naman sa pagyayabang, may track record ng Federation of Philippine Industries sa ginagawa namin. Mang Jess, hindi ba practical na ang ilagay sa customs, kung papalitan ng presidente, ay yung isa rin kagaya ninyo na nasa Hindi military siguro. nasa local manufacturing dahil alam niya na ang masisira yung industriya ninyo. Nung panahon Oo. ni Gloria Macapagal Arroyo, Opo. inappoint ako Mhm. as custom commissioner Huh? for 5 hours. Alam mo, hindi. Totoo ito. Alam mo- Tinawagan ako ni Angie Reyes. Kinuwento niyo po sa akin yun. Angie Reyes, sabi niya, Jess, handa ka na. Sabi ko, teka muna. Nandun ko sa La Union nun. Hindi magagalit ang misis ko. Ayaw na misis ko eh. Okay. Oo. Sabi niya, hindi. Sabi mo, temporary lang. Okay. Palitan. Okay. So, pinabalik ako dito. Balik. Kinagabihan,
may tumawag na sa akin. Okay. Nagko-congratulate na. Apo. Iba-ibang tao. So naniwala na ako. Okay. oo. Yeah. Ngayon, nung matapos yun, at 11 o'clock ng gabi, mga 5 hours after, Oo. tumawag si Angie Reyes. Oo. Yung namatay ng Angie Reyes. Apo. Sabi niya, XYZ ang sasabihin. Tapos sabi niya, may pumunta raw na 2 negosyante at ayaw daw na ikaw. May Alam ko humarang. na kaagad. humarang Nung yung nasa isip ko negosyante, kinonfront ko. After about a week or 2 weeks. Apo. Wala siyang magawa. Umamin siya. Oo. Hindi naman daw niya sinabing ayaw. Ang sabi lang naman daw niya, may testigo ako noon. Yeah. Ang sabi lang naman daw niya, hindi dapat galing sa industriya ang lalagay mo. Sabi ko, nung harap kami, sabi ko, oo nga naman, may punto ka naman. Aba, nung sinuggest ko na, ginatungan ko, okay na siya. Malamang na siya. Tapos sabi ko, teka muna, hindi ba ang organisasyon mo private din? Oo. Ba't nandun kayo sa custom? Ganun ba? Kayo ang nag-check ng mga import, entrada. Hindi ba bawal din yan? Nagpaalam na ako. Yung taong yun, wag naman, namatay na. Ayun. Ay, naku. Pati si Angie Reyes. Hindi, pero itong isa. Okay, Ito ang isang pumunta ron at nagreklamo. Hindi ko rin masisi. Siguro, Mang Jess, i-clarify natin, baka nga naman pagka ang isang taga-industriya ay inilagay dyan, hindi kaya maging bias? O maging Self-serving magula? sila, o- Self-serving? O paano? Ito para... O mas advantage, Ito, opo. sa katunayan lang ha. May member kami na tinanggal namin. Kasi bakit po? nagpalustos siya. Nag-smuggle. Ibig sabihin, pati yung member namin, mayroon kaming ombudsman din sa amin sa loob. Sa FBI. Hindi namin pinapayagan. Kasi, paano maniniwala sa amin ng tao kung ang sarili namin mga members ang gumagawa? Bagay, ano? You cannot establish credibility. It is only through your mga background, yung mga previous action mo that you will be judged. Ayun. Kaya nga sabi nung nag-file sa akin ng libel, Apo. nagsabi niya na sira daw ang pangalan niya. Awa ng Diyos, dinismiss ng korte. Ng piskal pa lang, ha? Ang sabi ng piskal, very simple lang sinabi ng piskal sa uli, the reputation of a person is not what he says he is. It is what other people say he is. Ayun. Kung ano sinasabi ng ibang tao. Iyon ang particular kami. Ang anong sasabihin ng ibang tao, allergic kami doon sa mga sasabihin ng ibang tao. Ay, naku. Wag ho kayong bibitiw, mga kaibigan. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Nagbabalik po ang Saganang Mamamayan, espesyal na pagkatanghal po ng ating palatuntunan. At panauhin pa rin po namin si Ginoong Jess Aranza ng Federation of Philippine Industries. Mang Jess, sa kabuuan po ng FPI, anong sentimiento natin ngayon? Na, Well, baka makatulong ang palatuntunan ito. Kami naman, kailangan talaga mag-survive ka rin. No? So Opo. we are doing everything. Kaya nga, ginagastusan namin ng paghuli. Para tumutulong na kami sa gobyerno, hindi lip service, but we do it. And we show our the result, para makita ng bayan. No? Okay. So, ang punto lang namin dito, hanggat hindi natin nasasara yung leak, yung mga leak sa atin, na kumakain sa share na halaga sa ating local manufacturers ng 2.018 trillion pesos. Napakalaki, no? At ninanakaw sa gobyerno. So, ninakaw mo ng share Opo. na dapat share ng local at ninakaw mo pa ang gobyerno, ang tax sa gobyerno. Sa gobyerno. So, double huwami ka. Oho. So, kung yan lamang ang kalahati na lang. Kalahati na lang. Mabawasan ng kalahati po? Mapihit lang natin ang Masara ng ating bahagya. gripo. Masara lang ng bahagya. Malaking Malaking bagay tulong na na. para sa ating industriya. At ang kailangan talaga natin ngayon, science. Science po. Development. Kaya ang DOST dapat mag-develop in coordination with mga local. Yes. Opo. At saka yung DTI naman, kung ako lilista ko, ito mga ini-import namin Okay. Opo. ng bansa natin.
tatawagin ko lahat ng manufacturers na yung related. Oo. Ang tanong ko, kaya mo bang mag-produce yan? Okay. So, let science people help you. Siyempre Oh, ito naman, itong material. So, at the end of the day, yung mga natuto at ginawa na, menos na yun sa ipapasok natin. Maski lehitimong imported. I'm talking of lehitimo na. Opo, Yes. legitimate Yes, talaga. yes. Opo. Oo. So, malaking bagay na yan. Because it will increase the production, the utilization of capacity, yung utilization ng kapasidad ng mga kumpanya. Pero- pag tumaas yan, gaganda ang buhay natin. Siguro, Mang Jess, ang isa rin sa kulang sa inyong samahan ay yung public information. Na ipakilala ninyo na pagka bibili kayo ng bakal, ito yung mga local manufacturer. Ito ang Tama ka, Nelson. nasa standard. I Diba? agree with you. Ang problema, Opo. dapat hindi kami nagkulang ng ganyan. Aha. Kung ang lahat na sinisulduhan ng ating pamalaan Ay gumagawa ng trabaho ay nila. ginagawa nila. Ayun, tama. Sa bawat munisipyo, mayroon tayong tinatawag na Opo. building licensing. Ayun. Totoo po yan. Ano ang ginagawa niya? Mayroon tayong structural engineer. Aha. Yan ang nakakaalam dapat niya. Correct. Kasi kung ang mayroong electrical, Ay, siyempre mayroong po. sewerage, merong kung ano pa dyan. Mga experts Ngayon, yun dyan eh. dapat, pag nagdala ang isang nag-apply, sasabihin niya, ito ang basehan mo ng kalidad ng wire mo. Aha. Ito ang Tama, mga tama. circuit breaker mo. Ito ang mga fuses mo, ito lahat. Ito ang semento mo, ito lahat. Ito ang dapat na kombinasyon mo. Pagka footing, ito ang kombinasyon mo pagka lahat 'yun. Okay. Wala kaming makitang ganun. Ilang beses ako nag-apply. Wala. Ano sasabihin lang pagka nagpa-apply ka na? Ang sasabihin, may kulang ito. Kulang. Paano yung boss na itong beses akong bumalik dito? Puro kulang Hindi, ganito tutulungan kita. Dalhin mo ito kay Engineer so-and-so. Ayan. Yan ay makakatulong sa'yo. Ay pag nagpagawa na doon, siyempre babayad. Siyempre po. Panibago. Papasa na ngayon. Ayun. Pagdating dito, ay ito ang tama. Hinihintay lang pala. Ganun ho ang paraan. Shortcut. Hindi naman ako nanghingi. Sabi niya, ba't mo kuhulihin? Hindi ako nanghingi. Oo nga naman. Prinifer ko lang. Kasi gusto ko mapadali at maganda ang makatipid siya. Wala kang laban doon. Isa po sa batas na ikinatuwa ng inyong sektor ngayon, yung ease of doing business, Mang Jess. Oo naman. Mukhang ano ho tingin nyo rito? Ito ba'y napapakinabangan na? Kasi ito ang gusto ng Pangulo eh. May mga bagay pa na hindi. Katulad yan sa mga permit. Isipin mo ito Opo. Bumili ako ng bahay. Bahay. Finish na po ito? House and lot? Finish na. Opo. 20 years old na bahay. Hindi. No, 30 years old na bahay. Oo. Nung pagpasok ko, gagamitin na, sabi niya, asan ang occupancy permit? Diyos ko naman kayo. 30 taon na yung bahay. Bahay. Hanggang ngayon walang occupancy? Ako na binili ko, ako ang kailangan maghanap. Kayo ang may record. Kasi hindi mo mai-issuehan ng naman. tax deck pagka wala yun. Opo. Bakit hindi nyo hanapin sa record yun? Ba't ako? Na hindi pa ako nabuhay nung bibilin ko yan. Nung 30 tinayo years yan. ago, oo. Wala. Sige, ayusin. Opo. Meron ako ngayon sa La Union. Bahay ng misis ko. Ang pamilya nila. Opo. Tumawag dito yung binaupa. Ang sabi niya, hinahanapan siya ng occupancy permit. Diyos ko naman. Namatay na ang may-ari. Salin lahi na. Matagal na Anak nakatayo na yung siopaw talaga. Yan ang mga dapat na may mag-explain sa ating kung sino man yung sa ease of doing business. Oo. Pero ang nakakatakot, alam mo, bilib ako sa salita ni Presidente na, desisyon, Opo. Sabi niya, sampalin mo. Pagka paulit-ulit, pabalik-balik. Matatalo ako pag sinampal ko. Bakit po? Ay, sino ang kakampi sa akin doon? Puro niya tauhan yun. Pagdating sa witness, lamang na siya. Puro acquitted yan. Opo. Ako ang kawawa. Bakit ba niya sinampal? Kasi paulit-ulit, pabalik-balik po. Yun nga. Pero sasabihin ng mga, kayo nakita ba nyo? Hindi ho. Mga witness siya puro tauhan niya Opo. paano ngayon? Sino ang panalo? Pero, sana ho naman. Sabihin ko lang, sabi ni Jen. Sabihin mo, sinabi ko. Sabi ni Presidente Duterte eh. Maski anong sabihin mo yun. Oho. Lamang sila doon
putaktin ako nun Bakit they will gang up on me, baka hindi na ako makalabas doon na buhay. Dudumugin nga naman kayo doon, ano? Mag-Jess, Kaya- balikan natin yung, yung lagi nyo sinasabi na nagpe-prepare tayo sa lindol. Pero yung building, hindi natin prepare kung Hindi yan natin ihanda, no? Pwede bang mag-Jess ganito? Dahil sa total, malaking lindol tong dapat na pinaghahandaan natin. Pwede bang yung mga building tungkabin natin yung gilid para makita yung mga bakal? Masusuri ho ba Para naman? Sa akin tingin, Opo. yung mga big high-rise building, Yes, may mga tao sila nagche-check. Mga expert talaga. Hindi, may okay, mga okay. hinahire sila. Ang nakakatakot, Nelson, Yung sa yung mga mga tayo lang ng bahay na bahay. mga nagtayo ng two-story. Dinagdagan. Kasi wala silang tao. Because you spend additional. Hindi naman income generating yung bahay na ginagawa Yes, yes, sa pagtitirahan mo. So, yun ang nakakatakot. Kasi wala nga. Kaya nga inaasahan ko na yung lalabas namin magazine at dapat siguro sa programa natin, ilabas na natin to. Hindi Tama kasi, sabi ko, practice kayo ng practice. Pagka drill, ano ang sabi? Duck, cover, and hold. Tama? Tama. Yung building ba mag-hold? Pag nag-collapse ho Maski yun. na nung kahawak mo sa lamesa, pag nag-collapse, patay ka rin. Siyempre ho. Di ba? Yan, chinek ba nyo ang mga materials yan? Yan dapat ngayon pa lang, yung mga public, yung building officials ng bawat munisipyo, bawat city, dapat magkaroon na ng conference, building summit. Yan ang ibig sabihin. Gusto kami mag-sponsor, pero huwag niyong sabihin magpakain kami kasi hindi na namin kaya yun. We are willing. Lugi ang industry. No, ganito Opo. We are willing. Ito, nakikinig kayo. Sponsor natin. Kasama kayo. Opo. The Net 25 and kami, willing tayo na pumunta sa isang, pag-i-group lang nila, halimbawa, Kamanaba. Yes. Lahat ng building official niya, ilagay doon, yung mga hepe. Caloocan, Malabon, Doon Navotas, kami opo, mag-site ng Valenzuela. lecture at doon kami bibigay ng aming mga polyetos showing the quality standard. The standard. Okay. Eh di natuto sila. Pero sila na kumain sa sarili nila. Hindi na ako magpapakain yan. Anak na yung siopaw eh. Kami na po bahala ni Dinuloko na Jen. nga kami. Kami na bahala ni Jen sa Hindi, maganda pagkain. yan ha. Opo. Pag nagawa na, gusto ko i-grouping para hindi bawat isang munisipyo. Edi, pag nagawa natin yan, Opo. ay nako, Malaking tulong mo yan, ha? Yeah. Napakalaking bagay. malaki. Ay, nako. Magbabalik pa po ang Saganang Mamamayan. Magbabalik po ang Saganang Mamamayan sa huling bahagi po ng ating palatuntunan. Mang Jess, siguro, ano ho ba ang nakikita at forecast natin by 2020? Ang napo-forecast ng ating NEDA is about 6% ang develop ang progress natin, ang growth, no? Opo. Kaya 'yun. Ba't hindi? Kaya 'yun. Ang issue lang kasi dito ngayon is, do we have enough resources? Mayroon ba tayong sapat na mga tao? Okay. Kaya nga na-delay yung build and build. Opo. Dahil sa ang mga tao napunta ng abroad, nandun na lahat eh. Juicy dun eh. Totoo. So, yun ngayon ang dapat, ang nakasala dito yung NEDA. Dapat ang NEDA mag-train na ngayon. Ngayon pa lang, train na ng train. Sa tulong ng TESDA, Ito namang mga kumpanya, yung mga tao nila, padala sa NEDA. Mag-hire ka, then conditional na magtapos ka muna sa NEDA. Ay sa TESDA. Sa TESDA, sorry. Sa TESDA. Magtapos ka muna. Then hahiring kita. So kailangan talagang tapos develop yung products, high value products sa ating mga raw materials na pwedeng tayong merong advantage na tayo lang ang nagpo-produce. Opo. O kaya walang iba kundi 2 o 3 countries ang nagpo-produce. Opo. So you have an advantage, no? Aha. Then yung mga formulation, yung tutulungan dapat ng gobyerno sa mga research. Ayan, Kasi ang opo. gobyerno science is the key para makapag-produce ka Part ng of high science value technology. product. Opo. Oo. So dapat
inaayudahan mo mga kumpanya kasi marami din kumpanya diyan na kulang sila sa research and development. Ibig sabihin, pag bakal-bakal na lang. Opo. Pag ganito lang, mamatay ang kanununuan. So, kailangan mayroong window ang science din na tuturuan kita. O ano ang pwede pang gawin natin sa coconut? Ano pang improve natin? Ano pang pwede natin gawin sa ganito? Sa shell? Opo. O ano ang pwede natin gawin dyan? Dilata, wala. Ang Vietnam, nagpo-produce ng mga dilata na talaba, dilata na... mga ganun. So, marami tayong dapat. Kasi nasasayang lang. Pagka-over ang supply, nabubulok na lang eh. Yung kamatis. Dapat mayroon tayong food SAR sa ating bansa. Siya ngayon ang magdadere kung saan parang nagdi-deploy ka ng sundalo mo. Sobra dito ang, ano yung sabi niya, galunggong. Ayan. 100 plus lang, samantalang doon 300. Ship mo. Imbes na ang solusyon kasi natin, import. Yun, laging import. Look, Malaki ang kita ko kasi sa import. look first at sinabi mo yun eh. Kaya ako sa program ko, pag tinuro ko yung sa PA ko, alam na kagad, ang tugtog. Money, money, money. Anyway, hindi, money pang hindi na. Opo, tama po naman kayo. Ngayon, Sige po, yung dapat, yun ang concentrate natin to develop higher value products. Ayun. Kasi ang higher value, when you export, you bring in more money to the country. Ang ini-import natin ngayon, mas mahigit kesa ini-export natin, maski na ang China. China is importing from us less than what we are importing from China. Huwag magalit ang mga Chinese. May dugong Chinese din ako eh. Pero kalimitan yan, puro smuggle, substandard. Paliwanag yan. Yun nga po. At yun ang nakakatakot ha. Dahil sa trade arrangement nila ng US, Opo, baka trade war magkaroon nila. ng surplus yan. At maraming mga substandard yan papasok na naman sa atin. Kasi kung limitado doon, stricto ang US standard. Opo. Tayo dito parang nababakla tayo sa standard. Pwera, hindi ko sinisira yung bakla. Opo. Ang ibig sabihin, terminology lang. Lumalambot. Parang alangan. Opo. So, kailangan talaga. At yung pag nagbigay tayo ng standard, it should be mandatory. Wala pa akong nakitang voluntaryong standard. Parang Yun ang batas nagtataka. na... Parang may choice ka kung susundin mo o hindi. Parang sabi, do not enter, voluntary. One way, voluntary. Nagbanggaan lahat yan. Oo nga po naman. May nakakita na ka na ba, Nelson, Jen, ng batas na, halimbawa, bawal ang pagpatugtog na itong kalakas, voluntary. Paano mo hulihin? Pag Mandatory sinabi, dapat. sabi mo, voluntary, wala ka na. Dapat lahat ng batas mandatory. Pag hindi mo sisinunod, kalabuso ka. Penalty ka. Ganun lang May dapat. katumbas na parusa dapat. Ewan ko kung bata-bata pa lang ako. So sa tingin nyo, Mang Jess, sundalo na ako. sa 2 years ng Pangulong Kaya ni Pangulo yan. Pwede, Basta pwede pa. Ang Mayahabol pa. Ang kailangan lang na makausap ng Pangulo, huwag niyang gayahin yung mga nakaraan na yung si Marcos, may mga piling-piling businessman. Okay, Opo. tama ang ginagawa ni ano. Magbayad ka ng buwis, na tama, kaibigan kita. Ayun. Di ba sinasabi niya? Opo. Ganoon dapat. Pagka Ikaw, nanloko ka, at saka ang premyo, ganito. Anumang kumpanya ang nakapag-develop ng produkto na mataas ang value na in-export, may reward Maganda. sa Pangulo. No? May sikatuna o kung ano man dyan. Si Katuna Award. Ano tayo? Mayroong Palay Award o whatever. O di ba? Malaking bagay yan eh. Then ilalagay mo sa pedestal yan. Announcing. So ikaw, very proud ka naman. O lahat ng mga sa Bureau of Science na nakadevelop, may premyo din. Incentive talaga. Dapat na incentive. Kung yung players, nagtalon-talon lang, may premyo ka eh. Yung pang nag-develop na something na forever. Tama. Forever. Kasi ang player, pag tumanda na, ugugo na, wala na eh. Ito, forever na matutulong sa ekonomiya ng ating bansa. Alin ba mas malaga doon? Opo. Mag-isa explain nyo nga. Well, kaya medyo kapos tayo ng konting oras. Yung paano kala nyo hiwalay na natin yung trade Ayan. in industry, no? Galing mo Yung talaga, Jen, Oo. Hindi, mahalagang bagay doon. Dapat na maunawaan. Siguro napapanahon na rin po ito eh. Okay, ganito yan. Nung panahon ni Marcos, nakahiwalay ho ang Department of Trade at saka yung Trade and Commerce ang tawag. Okay. Ang huling nag-Trade and Commerce noon is si Francisco Balatbat. Francisco Balatbat. Balatbat. Opo, hindi Yung kasama sa Balatbat Production. Opo. Dito naman, si Paterno.
Ting Oo, Paterno, Ting Paterno. Department ang of industry. Industry. Oo. Ngayon, pinagsama ni Marcos nung huli kasi gusto lang niya isang kausap. Okay? Opo. Pero tindihan mo ha, Yun itong palang dalawang history yan, grupo, ito, trade. Opo. Ano ba ang ginagawa ng trade? Namimili ng finished products para magbenta. Totoo po yan. Okay. Anong ginagawa ng industry? Namimili ng raw materials para i-produce yung finished product. Tama? Opo. Itong dalawa, hindi talaga maghahalo yan. Parang water and oil. Ayan. Hindi magmimix yan. Tubig at langis. Bakit? Ang lahat ng trade gusto nila mababa ang tarifa mo para mababa ang import ko. Okay. Kasi kung mataas, yan nakawin ko ba yan? Hindi ko sinasabing lahat. Okay. Ito namang industry, sasabihin niya, hindi, taasan mo para maproteksyonan kami. Yes. Ay, siyempre po. Yan, kaya nga may tinatawag tayong protective tariff. Okay. So, paano maghalo yan? Kung ako ang secretary, I will play God to both. Kung sino ang siyempre kilingan ko, okay. Oho. Ang gusto natin mangyari, hindi, sa pag-analyze mo, kung ikaw ang secretary, mag-iidadalawang isip ka. Hindi ka naman Diyos Siyempre ho. na infallible. Okay. So, ang gagawin ko ngayon, dapat hiwalay mo. Ayun. May Secretary of Trade and Commerce. Wala kang gagawin secretary, buhayin mo. Ipaglaban mo lahat yan. Opo. Ikaw naman, industry, paglaban mo rin. So, hindi nadidebate ang ulo ang isip mo. Walang issue sa isip mo. paano mo Isa lang. babalansehin, ano yun? Mayroon kang, kumbaga, may tapa de oho ka, na isa lang ang takbo mo, parang kabayo. May focus. Diba? Opo. Oo. Ngayon, pagka nagawa mo yan, mayroong conflict. Pag may conflict, ang referee NEDA. Ayun. Sino ang head ng NEDA? Ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Ayun. So gusto niyo ang NEDA, Secretary General, dapat ang Pangulo na rin ng Pilipinas. Hindi, siya talaga. Ang head. Ah. Siya talaga Di ang ba, head. ngayon po, ang SecGen natin, ang... Hindi. Oo. Meron niya. Okay. Ang Opo. NEDA is directly under the Office of the President. OP, tama po. Oo. Ayun. So siya, ang Pangulo ang magiging referee. Referee. Ayun. Oo. Oho. Hindi, maganda. Oho. Sana nga po, no? Siguro, bayaan nyo, mailapit natin kay Kong Dante na magkaroon ng, kailangan ba ng batas dyan, ng Pangulo ng Executive Order? Pwedeng executive, pwedeng may batas. Lapit natin kay Kung. Ayun, oo nga. Oo. Nung panahon na Pag hiwalayan, hindi tumulong si Kung Mang Jess, Hindi. nung panahon na hiwalayan, sa panahon ni Marcos, mas maganda ang Maganda. ekonomiya. Kasi, maganda naman ekonomiya natin. Noon. Opo. Isipin mo eh. Ah, Less pa ang smuggling noon. Hindi pa natuto ang mga tao sa kabulastugan. Yan nga. Tsaka hindi tayo nag-smuggle noon, nag-export tayo ng marami. Tama. Imbigas na lang. Opo. Kulang tayo sa bigas. Anong solusyon? Import. Import. Bakit hindi mo taniman ng certified seeds na ang harvest mo imbes na 80, magiging 200? Oh. Ay, kalokohan talaga. Ay, nako. Anyway, Mang Jess, ang inyo pong mensahe sa ating mga taga-subaybay bago matapos ang taong ito, bigyan nyo kami ng inspirasyon, Mang Jess. Isa lang ho ang hinihiling ko. Oo. Buy Filipino. Buy locally produced. Pag bumili ho kayo sa imported, ang tinutulungan mo ang manggagawang banyaga. Pero pag dito ka bumili, ang tinutulungan mo hindi lamang ang local na labor, kung hindi ang ating pamahalaan mismo. That way, darating ang panahon sana na mas marami ang ini-import nating makinarya kesa goods. At marami tayong ini-export na goods upang ang ating trade balance, mayroon tayong tinatawag na favorable balance of trade. Ibig sabihin nun, ang importasyon mo mas less da doon sa ini-export mo. Doon lamang lalamang ang kabanyaman ng ating bansa. Mang Jess, advance Happy New Year. Salamat po na marami sa inyong oras. Salamat din sa inyo at pinagbigyan niyo ako ng pagkakataon upang maisiwalat ang nasa sa isip ko Opo. at ang damdamin ng Federation of Philippine Industries. At salamat din ka Nelson. Opo. At sana magkaroon tayo ng samahan na mapunyagi natin ang issue ng standard sa ating bansa, ang issue ng product development. Totoo Yan yan. ang mga kailangan natin eh. At pagtangkilik sa produktong Pilipino. Buy local. At saka i-develop mo yung produkto na kung anong ini-import mo, kaya mong gayahin, kaya mong tumbasan. Yun. Ay, nako. Maraming pong salamat sa pangalan po ng ating mga kasama sa Paglilingkod Bayan. Advance Happy New Year po sa inyong lahat. Maraming pong salamat sa pagsama niyo sa amin. Sana sa susunod ng taon, samahan niyo pa rin po ang palatuntunan sa ganang mamamayan. Maraming pong salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hanggang sa muli mga kababayan, sa ganang mamamayan.